Isang lalaki ang nagbigay ng laruan sa batang babae, ngunit may mga lalaking nakaitim na may hinahanap na tao, iyon ay ang lalaki. Sinabi ng isa sa mga nakaitim na lalaki na ang oras ng lalaki ay tapos na at kailangan na niyang bayaran ang kanyang utang. Kung hindi, kukunin nila ang lahat ng mayroon siya. Agad na umatake ang lalaki sa kanila at pinatumba sila isa-isa. Pinagbabaril niya ang mga nakaitim na lalaki hanggang sa mamatay ang mga ito. Ang pangalan ng lalaki ay Bob. Samantala, isang babae ang kausap sa telepono tungkol sa pag-aayos ng mga robots, at ang pangalan ng babae ay Tera. Habang naglalakad si Tera, kausap ang babae sa cellphone, paglingon niya sa likod ay nakita niya ang isang robot. Sinabi niya sa kausap na parang may nangyayari at tatawagan na lamang niya ito mamaya. Ang ekonomiya ng teknolohiya ay patuloy na umuunlad, ang mga cellphone ay lumalawak ang gamit at ang paggamit ng AI ay nagiging uso. Ngunit isang araw, may mga satellites na bumagsak sa Earth. Iniisip ng mga tao kung paano sila makakapag-update sa social media. Sa huli, napagtanto nila na mas mabuti nang hindi sila nakakapag-update sa lahat ng oras. Nagkaroon ng pangyayari kung saan ang mga robots ay nakarinig ng isang frequency at nagsimulang maging masama. Isang robot ang nakipaglaban at nakipagbarilan sa mga tao. Hindi nila inaasahan na mangyayari ito, kaya ang mga baril na dati nilang tinago ay kinailangan nilang gamitin muli. Sa kasamaang palad, natalo sila sa digmaan. 2 taon ang lumipas, huminto ang frequency na narinig ng mga robots. Karamihan sa kanila ay nawalan ng power, ngunit ang mga natirang robots ay patuloy na naninira ng buhay ng mga tao. Ginawa nilang bawal ang mga tao sa ilang bahagi ng mundo, kaya napilitang tumakas ang mga tao papunta sa karagatan dahil dito lamang sila ligtas. Lahat ay nagsimulang maghanap ng pagkain, kabilang na si Tera na nasa dagat. Pagkagising niya, nag-warning ang robot sa kanya, kaya hinagis niya ang suot niyang jacket. Sumagwan si Tera at kinuha ang isang radyo, ngunit hindi ito gumana. Nakita niya sa kanyang braso ang dugo, kaya hinugasan niya ito sa dagat, at siya ay nakahiga na lamang. Si Jess naman ay nagsasalita sa isang protesta na dinaluhan ng maraming tao. Biglang namamaril ang mga robots. Sinabi ni Tera na iyon na ang huling beses na nakita niya ang kanyang kapatid na si Jess. Nakaupo si Tera sa gilid ng mailumapit sa kanya na babae at tinanong kung kasama siya sa protesta. Sumagot siya ng "Tsi." Biglang dumating ang mga robots at tinaas ng babae ang kanyang kamay, ngunit binaril siya ng robot at siya ay nawala. Tumakbo si Tera at pumunta sa isang barko, kaya napadpad siya sa dagat. Si Tera ay nagising at naglalakad nang makita niya ang isang robot. Ito ay nagsalita at nagtanong, "How may I assist you?" Tinanong ni Tera kung ano ang lugar na ito, ngunit walang ideya ang robot. Nagpakilala ang robot bilang isang emotional support robot. Tinanong ni Tera kung kaya ba nitong maglakad at sumagot itong. Nagpakilala si Tera sa robot at nagtanong siya kung alam nito kung saan pwedeng kumuha ng pagkain. Sinabi ng robot na hindi niya alam dahil siya ay isang lumang modelo at limitado na ang kanyang kaalaman. Sumunod ang robot kay Tera. Nahanap ni Tera ang tirahan sa isang van at may mga kasama siya sa isang compound. Ipinakilala niya si Cathy, isang dating firefighter mula sa Texas at nurse practitioner. Siya rin ang puso ng grupo. Nagsenyasan si Cathy at Tera. Ito naman si Frank, na tumulong kay Tera na ma-identify si Gigi. Siya ang naging manggagawa ng mawala si Brett, na nabaril sa paa ng mga magnanakaw ng armas. Ito naman si Gia, na nanood ng huling wave ng mga robot bago pa ito ma-turn off, bago pinatay ng mga robot ang kanyang pamilya sa harap niya mismo. Sinabi ni Tera na malapit na ang birthday ni Jessica, at may konting sorpresa siyang inihanda. Tinuturuan ni Tera ang robot na mag-target ng isang bagay. Sinabi niya na ang kanyang kapatid na babae na si Jess ay nasa Northeast at mayroon itong 4 na araw para makapunta sa kanya. Nagdesisyon sila na mas mabuti na huwag nilang itaya ang kanilang mga buhay. Dumating si Gia at sinabi na tumawag si Jessica. Kinausap ni Jessica si Tera at nagkamustahan sila. Sinabi ni Tera na si Evie, ang robot, ay gumagaling na sa paghagis ng kutsilyo. Sinabi ni Jessica na nabanggit na ito ni Gigi sa kanya at mabuti itong nakikinig kay Jessica. Tinanong ni Tera kung nag-uusap ba sila ni Evie at sinabi ni Jessica na mas mabuti na kumusap ng iba na walang alam sa nangyayari sa kanya at sa ibang bagay. Nagpaalam na si Jessica.
Nagbigay si Frank ng baril kay Tera at sinabi niyang kailangan niyang matuto dahil hindi lahat ng robot ay may on and off switch. Dumating si Ihi at nagtanong kung okay lang na makinig siya sa kanila. Sinabi ni Frank na si Gia ay ayaw kay Tera. Nagpaalala si Frank na ang mabisang panlaban sa mga kaaway ay ang paggamit ng baril. Umalis si Tera at naglakad-lakad nang biglang tumunog ang alarm. Sumigaw ang isang babae na may mga raiders. Nagtanong si Tera kung ano ang maaari niyang gawin. Sinabi ni Kati, "Stay safe," at nag-utos na magtago na lamang siya dahil hindi siya marunong gumamit ng baril at nagrereklamo pa. Nagsimula nang magbarilan ang mga raiders. Si Tera ay nilapitan ng isang raider. Napatumba ni Kati ang ilan sa mga raider at binaril ni Frank ang raider na pumunta kay Tera. Napamura na lamang si Tera, ngunit nagpapasalamat siya kay Frank. Nagtanong si Tera kung paano sila nahanap ng mga raider. Sinabi ni Kati na desperado ang mga tao. Nilagyan ni Gia ng bandage ang sugat ni Kati. Sina Kati at Gia ay nagtataka kay G at natatakot na baka sila ay patayin ito habang sila ay natutulog. Sinabi ni Tera na si Ihi ay hindi dapat pagdudahan at umalis siya upang maghanap ng pagkain. Sina Kati at Gia naman ay tumawag sa isang radyo. Nagtanong siya kung bakit sila nakikipag-contact sa channel ni Jessica at sinabi ng kabilang partido na may isang panganib na maaaring dumating. Sa loob ng 4 na araw, may isang nuclear bomb na paparating. Nagtanong si Kati kung paano nila ito mapipigilan. Sinabi ng lalaking nagsasalita na mayroon silang active core at tinanong kung maaari nilang dalhin ang robot sa kanilang facility. Nagtimbang pa rin sila kung ibibigay nila ang robot sa facility. Sinabi nila agad ito kay Tera. Sinabi ni Frank na walang aalis sa lugar na ito. Sumagot naman si Kati at sinabi na hindi pwedeng wala silang gawin. Sinabi ni Frank na hindi nila alam kung sino ang lalaking iyon o kung totoo ang sinasabi nito. Sinabi naman ni Kati na galing iyon sa kampo ni Jessica. Tinanong ni Gia kung aalis sina Kati at Frank, sino na lamang ang magpoprotekta sa kanilang lugar. Sinabi ni Tera na siya na lamang ang aalis. Biglang nagsalita si Ihi at sinabi sa lahat, "Shut up." Tinawagan ni Tera si Jessica at sinabi na ito ay tungkol kay G at sa nuclear reactor na maaaring ikamatay nilang lahat. Hindi ito sinabi ni Jessica sa kanya, ngunit kailangan pa rin ni Tera na dalhin si G. Gusto siyang pigilan ni Jessica dahil walang nakakasurvive sa pagpunta sa inland. Sinabi ni Jessica na kung totoo man ang sinasabi ni Caleb, kailangan nilang maghanda at nakapagdesisyon na si Tera na siya ay pupunta. Nagpaalam na si Tera kina Kati, Gia at Frank. Kasama ni Tera si Gigi. Paglabas nila, narinig ni Tera ang malakas na musika na nanggagaling sa lugar. Sina Frank ay nagdiriwang dahil aalis na si Tera. Naglakad na siya kasama si EC patungong Hilaga. May nakita silang sirang katawan na robot at siya ay nagkaroon ng mga alaala. Flashback siya ay tataka sana kay Bob, ngunit nahuli siya nito. Nagtanong si Tera kung nasaan siya, at sinabi ni Bob kung ano ang huling naalala niya. Natulala si Tera at pinahinga siya ni Bob. A flashback, patuloy na naglalakad sila at nakarating sa hometown ni Stephen King. Ibang-iba ito kumpara sa huling pagkikita ni Tera dito, kaya nagpatuloy sila sa paglalakad. Pumasok si Tera sa isang bahay. Dahan-dahan siyang pumasok at naghanap ng makakain. Narinig ni Tera na may dumating na robot, kaya kumuha siya ng lata. Dahan-dahan siyang lumabas at inihagis ito upang madistract ang robot. Bumaril ang robot at sinabi nito na sila ay trespassing. Binaril ng robot ang tao, kaya tumakbo agad sina Tera at Tihi. May kausap na robot si Bob at sinabi niya dito na bumalik siya sa 1,000 taon. Sinabi ng robot na ang nuclear ay sasabog at sa pagkakataong ito, sasakupin na nila ang kanilang planeta at pipigilan niya si Tera sa gagawin nito. Patuloy na naglalakad si Tera, kasama si Gigi. Tiningnan nila ang paligid at sinabi ni Tera na dito siya natutong magsayaw, ngunit napagtanto niyang hindi siya magaling dito. Pumasok sila sa isang gusali at may nakitang lubid, ngunit may dumating na robot at sinabihan siyang trespasser. May isang lalaking naghagis ng pampasabog at tinamaan ito ng robot. Sinabi ng lalaki kung ano ang ginagawa nila dito, at iyon ay isang beta droid na robot na naghahanap ng mga trespassers. Umalis sila at pumunta sa isang kagubatan. Ang lalaki ay may kasamang babae. Nagpakilala ang babae kay Tera bilang si Sophie at ang lalaki ay si Zero.
Sinabi ni Tera na siya ay patungong Hilaga, at ganoon din sina Sophie at Zero. Nagtanong si Zero kung bakit siya pupunta sa norte. Sinabi ni Gigi na si Tera ay pupunta sa kanyang kapatid na si Jess para iligtas ang mundo. Sinabi ni Zero na kung gusto ni Tera na sumama sa kanila, kailangan niyang gumamit ng baril. Inabot ni Zero ang baril kay Tera at pumayag naman ito. Naglalakad na sila sa kagubatan. Tinuruan ni Sophie si Tera kung paano gumamit ng baril habang si Gi naman ay kinakausap si Zero. Kinagabihan, nagpahinga sila. Nagtanong si Tera kung bakit pupunta si Sophie sa norte. Sinabi ni Zero na gusto ni Sophie na makakita ng Aurora Borealis. Binigay naman ni Gi ang kahulugan ng Aurora. Sinabi ni Sophie na nandoon ang kanyang kapatid na lalaki. Sinabi ni Tera na pareho sila dahil andoon din ang kapatid niyang babae. Idinagdag pa niya na siya ay galing sa North Compound kung saan niya nakilala si E. Sinabi ni Zero na napakaswerte ni Tera dahil nakaligtas siya habang naglalakbay dahil maraming tao ang desperado at pumapatay. Sinabi ni Sophie na kailangan na nilang magpahinga upang makaalis kinabukasan dahil may mga river at sila ang mga upgraded robot. Kinabukasan, tinuruan ni Sophie si Tera kung paano bumarel. Nakatama si Tera ng isang robot at sila ay umalis. Natututo na si Tera na gumamit ng baril at masayang nagbabonding sila ni Sophie habang tinuturuan naman ni Zero si Gigi. Sinabi ni Sophie na si Zero ay isang survivor mula sa East Silo 55 kung saan pinatay ng mga robot na pagmamay-ari ng tao ang kanilang lungsod. Iniisip ni Zero na ang signal na natanggap nila ay maaaring pag-asa upang matigil ang paglaganap ng E. Kinagabihan, hindi makapaniwala si Tera na 2 araw na lamang ay makikita na nila ang Aurora at ang kapatid na lalaki ni Sophie. Nagpaalam si Sophie na magpahinga na siya. Sinabi ni Zero kay Tera na patay na ang kapatid ni Sophie at gusto nitong makita ang Aurora Borealis upang ikalat ang abo ng kanyang kapatid. Kinabukasan, kailangan na nilang maghiwalay ng landas. Gusto ni Tera na magkakasama pa rin sila, ngunit sinabi ni Zero na ibigay na ni Tera ang baril. Nagpaalam na si Zero kay Gigi at sinabi ni Sophie na gusto siya ni Zero. Nagpaalam din si Tera kay Sophie. Naglakad palayo sina Sophie at Zero habang sinabi naman ni G na siya ay nalulungkot. Nagpatuloy sa paglalakad sina Tera at Gigi. Kinagabihan, umupo sila sa tabi ng ilog. Sinabi ni Gigi kay Tera na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pamilya. Nagtanong siya kung siya ba ay mamatay na dahil sa kanyang core at kailangan ito ni Tera upang maligtas ang mundo. Isa lamang ang hiling ni Gigi, huwag kalimutan ni Tera ang mga alaala nila. Ipinakita ni Gigi ang mga alaala ni Tera. Nakuha siya ng robot na gusto siyang patayin, ngunit nakalaban si Tera at siya ay nawalan ng malay. Tinawag siya ni Gigi at nakita niya si Jess na hinampas siya ng stick. Nag-flashback si Tera sa panahon na siya ay nakatira pa kay Bob. Ginising siya ni Bob gamit ang isang mahabang sandata at sinabi ni Bob na ito ay galing pa sa kanyang ama. Nagising si Tera, bumangon at naglakad ng dahan-dahan palabas. Paglabas niya, binati siya ni Jess, ang kanyang babaeng kapatid. Nagtanong si Tera kung nasaan siya, at sinabi ni Jess na siya ay nasa North Compound. Hinahanap ni Tera si Evie, at sinabi ni Jess na may policy sa compound kaya si E ay kinulong, pero siya ay ligtas. Lumabas sila at umupo sa mailamesa. Tinanong ni Jess kung kamusta na ang ulo ni Tera, at nagtanong siya kung bakit niya ito hinampas ng stick, kaya't napatawa na lamang sila. Nagtanong si Tera kung nasaan ang mga tao. Sinabi ni Jess na nasa hunting party sila, at masaya si Jess na nakarating si Tera. Napahanga si Tera sa compound ni Jess. Nagtanong si Tera kung saan pupunta ang hunting party. Sinabi ni Jess na may isang pamilya na may access sa nuclear cores, at dahil doon, kaya nilang makalipat sa west, kung saan may malaking city. Pag nakabalik ang mga hunters, ibebenta nila ang cores at aalis. Akala ni Tera na kapag pumunta siya dito, maliligtas niya ang mundo. Sinabi ni Jess na hindi ito totoo dahil kailangan nila ang cores para sa caravans. May dumating na lalaki at kinausap ito ni Jess. Muli hinanap ni Tera si Ihi at tinanong kung nasaan si Gigi. Sinabi ni Jess na kasama siya sa hunting party. Nagulat si Tera at tinanong kung bakit nagsinungaling si Jess sa kanya. Sinabi ni Jess na nakahanap sila ng abandonadong compound sa Hilaga na maraming beta droids na nagbabantay
at si Gi ang nag-iisang robot na hindi apektado ng signal, kaya't ginamit nila ito. Nagpaliwanag si Jess na kailangan nila ng mga resources upang makapunta sa west at maligtas ang compound. Nagalit si Tera at sinabi na pumunta siya para kay Jess. Sinabi ni Jess na isa siyang raider na pumupunta sa ibang lugar upang maghanap ng supplies at nagplano na kunin ang core at pumunta sa west. Nag-walk out si Tera at sinabi na kukunin niya si E at uwi na sila. Sinabi ni Jess na nasa paligid lamang ang mga dormant robots. Napamura na lang si Tera at sinabi na kailangan tawagan ni Jess ang kanyang mga tao upang bumalik dahil delikado. May tumunog na sasakyan at pinuntahan ito ni Jess. Nakita niya ang isang babae na sugatan at akay-akay ng isang lalaki. Nagtanong si Tera kung nasaan si Gi at sinabi ng lalaki na si Caleb ang gumawa nito dahil gusto niyang masolo si Gi. Nagtanong si Tera kung nasaan ito at sinabi ni Jess na nasa Eden dahil doon niya ibebenta ang nuclear core. Binigyan ni Jess si Tera ng direksyon at sinabi na nasa likod lang siya ni Tera at nagyakapan sila. Sina Jess at Tera ay umalis. Sumugod si Tera sa mga kalaban, binihag ang isang babae at pinagbabaril ang mga lalaking bantay. Pinuntahan ni Tera si Ihi at sinabi niya na masaya siyang makita si Tera. Iniisip niya kung si Sophie ba ay nakarating na sa Aurora. Tinanong ni Ihi kung bakit malungkot si Tera. Sinabi niya na tatanggalin niya ang kanyang core upang maligtas ni Tera ang mga mahal niya sa buhay. Nakuha ni Tera ang core ni Gi at dumating si Jess. Nalaman ni Tera na may paraan upang mailigtas niya si E at ang kanyang compound. 125,044 is now signing off. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.